Good day kapadyak! Sa video natin ngayon, checkin natin itong Coseblo Carbon Seat Post. O tara! Kung bago ka lang sa channel ko, huwag kalimutan mag-subscribe at i-click yung bell icon para notified ka sa mga future videos ko. Diba like na rin? Okay, so meron na naman akong nabiling pyesa sa Shopee. So syempre, ilalagay ko sa description below yung Shopee link kung saan ko siya nabili. So, itong seat post na to guys, ito yung pinaka-murang carbon seat post na nakita ko sa Shopee. Kasi yung katulad din ng AC90, nasa 800, 900, 1,000. Depende pa kung straight o naka-aero. Ganun din sa Tusik, nasa 800 din pataas. Ito guys, wala pang 600 pesos. Swerte mo kung meron ka pang voucher, baka mas maging mura pa. So, itong post niya, gawa siya sa carbon. Pero dito sa clamp, gawa siya sa aluminum. Slightly solid na aluminum, so hindi siya ganun ka-lightweight yung dito sa part na to. May kabigatan siya. Check natin kung aluminum nga ba talaga. Okay, aluminum. Di din nadikit. Ang bakal lang dito, itong bolt. Hindi ko na-expect na slightly mabigat siya para sa carbon seat post. Hindi ko lang masabi kung anong klaseng aluminum yung ginamit nila dito kasi masyadong mabigat. Ito guys, check natin yung bigat niya. Ayan, so yun, yan yung bigat niya, 255 grams. Okay, hindi siya ganun ka lightweight na ine-expect ko. Parang nagsisisi ako na kinuha ko. Okay, so tara, kabit na natin sa bike. Okay, so ngayon ko lang napansin, dito sa harap, yan, merong slip pala siya. So pwede mong tanggalin itong bolt para hindi ka mahirapan maglagay ng saddle. Carbon Lodi. Ang pinaka-importante mong gagawin kapag mag-i-install ka ng carbon seat post o kahit anong carbon parts, dapat meron kang grip paste. So, katulad nito, anti-slip o carbon paste. May mga particles yan na parang carbon din. Magaspang yan. So, yung gaspang na yan, nagbibigay ng extra grip dun sa may seat tube. Para yung seat post, hindi dumudulas o umiikot sa loob ng seat tube. Para hindi ka na rin mag-over-torque sa seat clamp. Kapag wala ka niyan, huwag mo nang pilitin na isalpak yung carbon parts mo. Yan. So, essential part tong carbon paste. Masisira lang yung carbon parts mo kapag wala kang carbon paste. Kasi pipilitin mong higpitan ng todo para lang sumikip siya Ayan, pwede na to. Okay. Medyo masikip. Sa palagay ko, yung finishing ng carbon yung nagpapasikip ngayon. Plus yung carbon paste pa. Pag hihigpitan mo na itong clamp bolt, lalo na kung wala kang torque wrench, papakiramdaman mo lang. Yan, pakiramdaman lang, dahan-dahan. Adjust lang natin siya ng konti. So, ito luwag. Tapos dito, higpit para bumaba yung saddle angle. So, higpitan ko lang dito. Tapos, ito naman, luwag ng konti. Tapos, higpit naman dito. Okay, so yun guys, ang Coseblo Carbon Seat Post. Kung nagustuhan mo tong video na to, leave a like. O kung may katanungan ka pa dito sa Carbon Seat Post, comment down below lang. Okay, so yun lang. Ayos! Whee! O kapadyak, kung na-enjoy mo tong mga video ko, leave a like at i-share mo na rin sa mga tropa pips mo. Makakatulong ito sa channel. Kung gusto mo pa manood ng ibang video, ito, meron pa tayo. Hindi tayo nauubusan. Ayan, katulad nito, saka ito. Nood ka na. Madami pa tayong mga video na i-upload. Kaya, mag-subscribe at i-click yung bell icon para notified ka sa mga future videos ko. Maraming salamat. See you next time.